Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Inday. Si Typhoon Inday nga po ay namataan na po yan dito nga sa may eastern section na nga po ng Taiwan. At yung extension ng kaulapan niyan ay apektado pa rin nga po ang ating bansa at tinahatak nga pa rin nito itong habagat. Asahan pa rin po natin in the next 2 days, posible nga may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan dahil nga po sa habagat. At si Typhoon Inday, tinataglay po ang lakas na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 170 kilometer per hour. At asahan naman po natin, apektado ni Typhoon Inday ang Batanes, Cagayan, at ganun din po ang natitirang bahagi ng Cordillera, Ilocos Norte at Ilocos Sur, kasama rin po ang Isabela. Habang ang southwest monsoon naman o ang habagat, apektado po niyan ang Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. At yung parte naman po ng Zamboanga Peninsula, Bar MM, Soxorgen at ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas at ganoon din po sa may parte ng Mindanao ay apektado rin po ng southwest monsoon. So asahan nga po natin dyan yung posibleng pagbaha at pagguho ng lupa in times of heavy rain. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na bukas, mamayang gabi, mamayang gabi ay posibleng nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Inday at possible nga rin po by hapon dahil nga mabilis ay posibleng mas mapapaga yung paglabas nito sa ating PAR at atake pa rin po niyan yung habagat. Kung makikita naman natin, meron pong panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga rin po ito na maging isang bagyo. Pagdating naman po ng July 12, so expected nga po natin na tuloy-tuloy nga po habagat ang makakaapekto sa ating bansa. At pagdating naman po ng gabi ng July 12, expected nga natin na mas maulan nga po dahil sa may habagat. Pagdating naman po ng July 13 ng umaga, pumapansin nga po natin yung panibagong bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility ay nagbabadya nga pong pumasok sa ating PAR. Pagdating naman po ng gabi ng July 13, so tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pagulan dahil po yan sa habagat. At pagdating naman po ng July 14, kung mapapansin naman natin yung posibleng panibagong sama ng panahon o bagyo, medyo nagda-downgrade po yan. At pagdating naman po ng gabi, ito po ay magre-recurve naman po patungo dito ulit pabalik sa may parte naman ng Japan at tuluyan pong hihina. Pagdating naman po ng July 15, so expected nga po natin na tuluyan na po mawawala yung panibagong sama ng panahon at makikita naman natin habagat pa rin ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng July 16, tuloy-tuloy po habagat ang makakaapekto sa ating bansa at sa ngayon nga po ay mag-iingat pa rin po tayo sa mga pagbugso ng pagulan dahil sa habagat dahil posible pa rin po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa by July 18 hanggang July
19. So expected na nga po natin, tuloy-tuloy po mataas ang tsansa ng pagulan dahil po sa habagat. Kung mapapansin nyo po, wala na po tayong nakikitang posibleng panibagong bagyo bukod doon sa kasunod ni Typhoon Inday na mababa naman ang tsansa na makaapekto sa ating bansa. Kaya tayo po ay manatiling tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin na mas maaga at mas makapag-prepare tayo sa mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.